ba madalas na tinatanong sa mga job interview? Nag-prepare ako ng top 5 questions para mapaghandaan nyo sa pag-a-apply nyo ng trabaho. Say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher, I like it here. Basta ka mga ka-AC, sa mga bago po sa channel ko, I'm Awi and welcome to my channel. Mga bagong graduates dyan at ka-graduate pa lang, congratulations! Ang topic na to ay bagay na bagay sa inyo, lalo na sa mga job seekers. Kasi ngayon kabilaan ng mga job fair, summer job opening. So ito isulat nyo para mapaghandaan nyo at may edge kayo sa ibang applicant. Number 1 question. Can you tell me about yourself? Or tell me about yourself. Paano mo nga ba sasagutin yon? So sa question na to, hindi mo naman kailangan sabihin kung ano nangyayari sa personal life mo. Hindi mo naman kailangan din sabihin kung ano yung lahat na nakalagay sa resumes mo. You can make it short and brief. Like kung ano yung naging experience, ano yung mga positions mo, naging experience mo, and naging responsibilities mo. Ngayon, kung wala ka namang work, you can tell them naman yung mga on-the-job training mo sa schools, di ba? May mga on-the-job training yun. Ano ka ba, paano ka as a colleagues or classmate. Ngayon, kung wala ka naman totally walang experience, pwede mo sabihin, ano ka ba bilang estudyante? Number 2 question. Where do you see yourself 5 years from now? So sa question na po ito, gusto lang makita ng hiring manager kung ano ba yung mga pangarap mo, kung ano ba yung mga assumption mo, ano bang gusto mong marating sa buhay mo. Kasi gusto ba nila, syempre gusto nilang lahat ng hiring manager, di ba? Lahat naman tayo may pangarap eh. Sabi nga nila, a man without an ambition is like a woman without a beauty. So gusto rin din nila malaman kung magiging pangmatagalan ka ba sa trabaho nila. Siyempre, ayaw naman nila ibang company na mag-hire sila at magte-train sila, then dapat aalis ka na rin. Kasi madalas to, lalo na sa mga call center, na mga nakikilala ko, after ng signing bonus, umaalis na sila eh. So, huwag mo rin naman sasabihin, lalo na kung may mga bala ka mag-abroad, kasi no yan sa company na I want to see myself 5 years from now working in Canada, in United States. Naku, magiging ano ka na, hindi ka na, baka hindi, wala ka ng susunod na job interview. So, iwasan nyo po ito. Mas maganda sabihin mo, I see myself 5 years from now working in a company, in a stable company, where can I use my skills, utilize my talents, parang ganon. Of course, working in a company and hoping to be in your company. Sabihin mo rin naman ng ganun para naman maging maganda naman ang pakiramdam na ng hiring manager na alam nilang hindi mo sila iiwan. Of course, siyempre, pag nag-train sila ng tao, may time yan. Mag-i-spend sila ng time, ng money. Then, yung pala, mapapunta lang din sa wala naman yung tinitrain nila, di ba? So, as much as possible, sabihin mo kung ano yung ma-expect nila 5 years from now kung nag-work ka sa company nila. Number 3 question. What is your weaknesses or your weakness? So sa tanong na to, hindi mo kailangang sabihin na weakness ko ay chocolate, weakness ko ay madali ako ma-in-love, weakness mo is kumain ng kumain kaya madali kang tumaba. So no yan. Dapat ang sagot dyan ay related sa work mo. So, pwede mong sabihin na you're too perfectionist, gusto mo lahat plakado, lahat organized, which is, sabi nga nila, nobody's perfect, no? Hindi naman lahat ng tao is gusto o kagaya mo ng lahat organized o lahat on time. So, dapat magbibigay ka rin ng leeway, dapat maglagay ka rin ng allowance sa mga, lalo na sa mga baguhan. Kasi meron mga taong ganyan eh, na gusto nila, pag tinuro nila, kuha mo agad. Hindi naman lahat ng tao ganon, di ba? So, yun, pwede mo na rin sabihin yun. Number 4 question. What is your strength or your strength? So, sa tingin mo, ano ba yung mga positive attitude mo sa work? Like, madali ka makasalamuha sa tao, madali ka makasalamuha sa manager mo, madali ka nilang i-approach, madali ka makagrasp ng mga
tinuturo sa inyo, willing ka matuto sa mga bago, hindi pwede yung hindi ko alam. Dapat ganon. Yun yung mga positive attitude mo. At dapat, yung positive attitude na sasabihin mo sa hiring manager o sa nag-i-interview sa'yo, yung totoo lang. Kasi mararamdaman din ng nag-i-interview kung nagsisinungaling ka o hindi. Fifth question. Why should we hire you? Bakit nga ba dapat ka nilang i-hire? So ito, dapat sabihin mo, ano ba yung mako-contribute mo sa trabaho? Ano ba yung skills na sa tingin mo magagamit mo at makakatulong sa kanila? Lalo na when it's come to sales or kaya marketing. Ano ba sa tingin mo ibibigay mo pa? At yung mga experience mo, ano yung mga past experience mo sa tingin mo na may i-share mo sa mga colleagues, sa mga co-staff mo, sa mga co-workers mo. And guys, pag tinanong kayo kung why should we hire you, ako actually 80% na nagtatanong sa mga ganyan. Pag natanong kayo ng ganitong question, ay honestly, tawag dito, may possibility na kayo sa may next interview pa kayo or may possibility na ma-hire na kayo pag ganyan ang tinanong sa inyo. So, dapat dito, sabihin mo lang, always lang naman, eye to eye ha, sabihin mo yung totoo na sa tingin mo makakatulong para makaangat sila at maibigay. Kasi yun naman lagi ng inaano ng mga company, ano ba may ibibigay mo? So, sa tingin mo naman, kung wala ka namang, imposible naman lahat, kung may previous job ka, imposible wala ka mako-contribute sa trabaho mo. And one thing, pwede mo rin sabihin naman na maiko-contribute mo yung pagiging hardworking person mo. Kasi, at least, sa puntong yon hindi ka magiging laging liability ng company. You can be a good asset of the company. Yan nagtatapos yung ating job interview question and answer. Sana po nakatulong. At sana sa mga maghahanap ng trabaho, huwag yung kalimutan. At huwag din naman siguro scripted. Isipin nyo na lang isa puso nyo kung ano ba sa tingin nyo. Kasi ang mahirap, pag in-script nyo o yung sinusulat nyo, kung ano yung sasabihin nyo word by word, mawawala kayo, mabablanko kayo. So, dapat sa puso mo, isipin mo kung ano yung mga sa tingin mo, ay totoo lang din naman. Kasi nga, katulad na sinabi ko, sa una pa lang, alam ng hiring manager o mga nag-i-interview kung totoo o hindi ka sa sinasabi mo. So, hanggang dito na lang. Thank you and hope to see you on my next video. Bye!